Hi mga mi! Welcome back sa ating page. For today's video mga mi is gagawa tayo ng headband na 2025. Bali nga yung mga unang gawa ko mga mi is hindi ko na nga nakuhanan ng video at hindi ko nagawa ng tutorials. Sorry naman mga mi kasi syempre naghahabol din tayo ng orders. Saka syempre naglalatag serye ako mga mi kaya nagdadagdag talaga ako ng paninda ko everyday. Wala akong tigil sa paggawa mga mi kasi syempre nabibili naman gabi-gabi yung iba nating mga ribbons. May mga nagawa akong headband mga mi pero hindi ko na nga nagawa ng tutorials. Tulad ng headband na Christmas tree mga mi, hindi ko talaga nagawa ng tutorials. Pasensya na. Pero bawi tayo dito sa 2025 na headband tutorials natin kasi mga may nakita akong comment mga mi, nagtatanong siya kung paano ko daw ginawa yung mga number dun sa 2025 headband natin. Bali hayan mga mi, sa nakita nyo sa video is kumuha lang ako ng isang pirasong passive wire. Tapos doble lang siya mga mi, sinape ko na siya ng number. Basta yung isang passive wire mga mi, isakto na yun dun sa laki ng number. Wala talaga akong ginamit na shaper or anumang panghulma mga mi kasi talagang inayos-ayos ko lang talaga siya para maging shape siya na number 2, 0, tsaka 5. Diba? Kasi doble naman yung 2. Madali lang naman mga mi kasi makikita nyo naman kung talagang shape na siya ng number 2, 0, or 5, diba? For me mga mi is madali namang pasunirin si passive wire sa aking mga kamay. Pero kung nahihirapan kayo mga mi is pwede naman kayo gumawa ng alambre mga mi, isi-shape nyo na siya. Tapos saka nyo na lang talaga siya babalutan ng passive wire. Para sa akin kasi mga mi, ito na yung pinaka easy way para sa akin, kaya ito na yung ginawa ko. Pero syempre sa inyo mga mi, kung saan kayo magiging komportable o saan kayo mapapadali is yun yung gawin nyo mga kasi mi. Itong tutorials ko mga mi is pwede nyo namang gayahin, pwede ding hindi. Choice nyo pa rin yan mga mi kung saan kayo mapapadali. At least naman dito sa tutorial ko mga mi is may idea kayo tsaka sinagot ko lang din naman yung tanong kung paano ko nga ginawa. Bali sa isang number mga mi is nakagamit ako ng 3 pirasong passive wire. Tinitipid ko nga yung kulay na mocha mga mi tsaka yung choco kasi yan yung pinaka color of the year natin kaya gumamit ako ng ibang base. At least makatipid tayo sa passive wire mga mi kasi namimiligro na talaga yung choco ko tsaka mocha. Pero gumawa pa rin ako ng ibang kulay mga mi, kulay blue, tsaka purple, tsaka pink. Kasi yun yung request ng ibang nag-order mga mi, hindi na nila sinunod yung color of the year. Bakit ka naman kasi nagpalit mga mi? Sa pagkakaalam ko nga mga mi is purple talaga yung unang color of the year. Ewan ko bakit pinalitan ng mocha. Alam nyo ba mga mi, hindi naman talaga ako gagawa nitong headband at 2025 sana. Kasi nga sobrang pagod na rin ako mga mi sa kakagawa ng ribbon na nilalatag ko tuwing gabi. Halos nakagawa na rin ako mga mi na ipalalatag ko tuwing gabi. Halos nagawa ko lahat halos ng mga klase ng tutorials ko na ribbon. Makikita nyo rin naman mga mi sa mga videos ko. Pero nga kahit pagod na ako mga mi, isinahanap-hanap talaga ng kamay ko yung may ginagawa ako. Kaya may bakanting oras pa ako mga mi gumawa nito. Gagamitin ko lang sana panggamit din namin. Kaya lang nung nag-post ako mga mi sa Facebook account ko is may mga umorder. Ano ba yun? Kaya yan mga mi is nagra-rush ulit tayo ng mga orders para sa 2025 headbands natin. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga mi na unplanned talaga yung mga bibiling buyers sa atin. Kaya yung iba mga mi, huwag kayong mainip kung walang bibili ng items natin kasi may nakatakda talagang mga buyers para dyan. Hindi man sa ngayon mga mi, sipagan lang natin, hindi yan magiging stock. Kung magiging stock man yan mga mi is talagang hindi naman masisira yung mga ginagawa natin. May time talaga mga mi na bibilhin yan. Kasi mga mi, may mga napapasa talaga akong post mga mi na wala daw bumibili sa kanila. Siyempre mga mi, kailangan nyo rin ng marketing strategy pagdating dito sa ating mga ginagawa. Back sa tutorial mga mi, as you can see is dinikit ko na nga yung mga numbers dyan sa headband. Tapos gumawa lang din ako nung ididikit nating flower dito sa magkabilang gilid. May allergic rhinitis ako tuwing umaga mga mi kaya ganito yung boses ko. Pagpasensyahan nyo na nga. Tapos kumuha rin ako ng fairy lights kasi nga itong headband
naman natin is with light na peri lights mga mi. Tapos syempre ipapalupot lang din natin. Make sure mga mi na yung light is nasa pinakaharap. Yung sukat ng peri light mga mi is 1 meter lang. Kung hindi ako nagkakamali mga mi, yung pinaka bulb niya is 9 pieces lang. Kaya dapat sa mga number mga mi is may dalawang bumbilya siya na iilaw. Alam nyo yon, hanggang sa huli mga mi, hanggang dyan sa number 5 is make sure na may isa pa rin tayong bumbilyang iilaw dyan. Kaya 1 meter lang mga mi kasi ipepresyo ko lang to ng 50 pesos. Kayo mga mi, depende pa rin sa inyo kung magkano yung iprepresyo nyo dyan, kung makakagawa man kayo. Kasi mga mi, for me is give love naman tayo ngayong mga month na to, kaya okay na sa akin mga mi is maibalik lang yung pinaka-materials ko. Pero ang galing mga mi, ang cute niyan pag suot. Ganyan lang siya kadali sa video mga mi, no? Pero pag ikaw na yung gumawa is talagang kakain din ng oras. At ayan na nga yung kinalabasan mga mi kapag nakasindi yung ilaw niya. Tapos ayan mga mi kapag hindi. Magti-thank you pa rin ako sa inyo mga mi kasi umabot na nga tayo ng 24K. Manifest talaga sa atin mga mi na sana is more benta tayo sa 2025. Yan lang for today's video mga mi. Salamat sa panonood. God bless po. More benta to us. At syempre mga mi, Happy New Year na nga rin sa ating lahat ng mga crafters.